Hi sir, I am Christine A. Tatad. So there are 10 of effective strategy for debt collection controls. So first is clear policies and procedures. Establishing clear policies and procedures for debt collection within organization to ensure consistency and compliance with regulations. So, clear policies and procedures, pagtatag ng malinaw na mga patakaran at pamamaraan para sa pangulikta ng utang sa loob ng isang organisasyon upang matiyak ang pagkakapare-pareho at pagsunod sa mga regulations. Second is documentation. Maintaining accurate records of all debtors' accounts, transactions, and communication with debtors to support the collection process and legal proceedings if necessary. So, documentation, pagpapanatili ng tumpak ng mga record ng lahat ng mga accounts sa utang, mga transaction at komunikasyon sa mga may utang upang suportahan ang proseso ng pangulikta at mga legal na paglitis kung kinakailangan. Third is training. Providing comprehensive training to staff involved in debt collection to ensure they understand the rules, responsibilities, and legal requirements. So, training is pagbibigay ng komprehensibong pagsasanay sa mga kawani na kasangkot sa pangulikta ng utang upang matiyak na naunawaan nila ang kanilang mga tungkulin, responsibilidad at legal na mga kinakailangan. Fourth is compliance. Ensuring compliance with relevant laws and regulations governing debt collection practices, such as the Fair Debt Collection Practices Act or FDCPA in the United States. So, compliance, tinitiyak ang pagsunod sa mga nauugnay na namamahala sa mga kasanayan sa pangulikta ng utang, gaya ng Fair Debt Collection Practices Act or FDCPA sa United States. Fifth, verification. Verifying the validity of debts and confirming debtor information before initiating collection activities to avoid mistaken identify or incorrect debts amounts. Verification. Ang pag-verify ng bisa ng mga utang at pagkumpirma na impormasyon ng may utang bago simulan ang mga aktibidad sa pangulikta upang maiwasan ang maling pagkakilala o maling halaga ng utang. 6 is communication. Communicating with debtors respectfully and professionally while also clearly conveying the consequences of non-payment and available repayment options. Communication, pagkikipag-usap sa mga may utang ng may paggalang at profesional. Habang malinaw din sa ipinapahayag ang mga kahinatnan ng hindi pagbayad at magagamit na mga options sa pagbabayad. 7. Documentation of agreements. Documenting any agreements or arrangements made with debtors regarding repayment plans, settlements, or other arrangements to avoid misunderstanding or disputes later on. Documentation of agreements. Komento ng anumang mga kasunduan o kasunduan na ginawa sa mga plano sa pagbabayad, pakikipag-usap o iba pang mga kaayusan upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan o pagkakaunawaan sa susunod. Number 8, data security. Implementing robust data security measures to protect sensitive data information and prevent unauthorized access or breaches. So, data security, pagpapatupad ng matatag na mga hakbang sa seguridad ng data upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon ng may utang at maiwasan ang hindi otorisadong pag-access o mga paglabag. Number 9, monitoring and reporting. Regularly monitoring debt collection activities and performance metrics to identify areas for improvement and ensure compliance with established policies and procedures. So, monitoring and reporting. Regular na pagsubaybay sa mga aktibidad sa pangulikta ng utang at mga sukatan ng pagganap upang matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti at matiyak ang pagsunod sa mga itinatag na patakaran at pamamaraan. The last is continuous improvement.
continuously evaluating and refining debt collection processes and controls based on feedback, lessons learned, and changes in regulation or industry best practices. Continuous improvement, patuloy na sinusuri at kontrol sa pangulitan ng utang batay sa feedback, mga aral na natutunan, at mga pagbabago sa mga regulasyon o pinakamahusay na kagawian sa industriya. That's all, sir. Thank you.